أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, aking tatalakay ngayon ang isa sa mga madalas na nagagawa sa lugar natin, espesyal siyempre sa Mindanao o saan man sa mga lugar kung saan may mga taniman na madalas na isinasangla ang mga lupain. Ito ay madalas na itinatanong ng ating mga kapatid kung pwede bang pakinabangan ang lupa na isinangla. Ito ay marami po sa atin sa bansa natin, sa Pilipinas, espesyal po lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nasa Mindanao. Ang tanong dito, kung ang tao ay gusto niyang umutang at siyempre hindi siya magkakaroon ng utang o hindi siya mabibigyan ng utang maliban na lamang na isanla niya ang kaniyang lupa o ano mang kagamitan. Ini-special ko lang itong lupa dahil ito po yung madalas na nangyayari sa atin. Kung tutuusin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung tao na ito na gustong humiram ng pera, hindi na niya sana kailangan ng igagarantor. Hindi na niya kailangan isanla yung lupa kung tutuusin kasi gusto niyang umutang. At ang original nito, yung pagkakaroon ng garantor, yung sanla na pinag-usapan ng ating mga scholar, bagkus karamihan sa ating mga scholar, ito ay pwede siyempre sa hindi biyahero o hindi biyahero. Pero ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, parihanum maqbuda, kapag yung umutang sa iyo ay maglalakbay, pupunta siya sa malayong lugar, so siyempre kakabahan ka na baka hindi siya makabalik agad, so mag-iiwan siya ng isasanla niya na kung sakali na hindi siya makabalik ay pwede niyong ibenta yung kanyang isinanla. Yun pong original nito. Pero kung tutuusin po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi na po sana kailangan ng sanla. Kung gusto mo talagang makatulong sa iyong kapatid, hindi niyo na po kailangan na hilingin sa kanya na magsanla pa siya sa iyo. Espesyal, isasanla niya ang kanyang lupain, kalahating hektarya, 1 hektar, 2 hectares, o ilang hektarya. Kung tutuusin, hindi nyo na po kailangan yun. Yan po ang original. Kung gusto mo talagang tumulong at magpautang sa kapatid mo, hindi nyo na po kailangan na isanla pa niya sa iyo ang kanyang lupain. Which is ito ang marami sa atin. Nagdidiman tayo o nagdidiman sa atin na bago kita pahiramin ng 100,000, 200,000, 50,000 o gaano mang kalaki na pera, isanla mo muna sa akin ang lupa na yan. So ang original, hindi na po talaga kailangan to. Pero kung sakali, bakit nga ba kailangan ng sanla? Bakit nga ba kailangan ng sanla? Kapag ka ang usapin ay may kaugnayan sa pera, sa pagsasanla, tandaan niyo mga kapatid, ang pagsasanla ay pinahihintulutan sa batas ng Islam. Kahit anong isanla mo. Magsanla ka ng ginto, magsanla ka ng silver, wala pong problema. Halal po yan. Pwede po sa batas ng Islam. Nagiging haram lang yung pagsasanla ng ginto, lalong-lalo na sa mga pawn shop, kasi po may tubo ang iyong inutang. Hindi haram na isanla mo ang ginto, pero dahil sa tubo. So, na-apply din po ang pagiging haram niya o yung tubo niya na bawal dito po sa pagsasanla ng lupa. Okay, sabi nila, wala namang tubo yung perang inutang. Okay, ngayon ipapaliwanag ko sa inyo paano nagiging haram. Bibigyan natin ng example.
Halimbawa, mayroon kang lupa at mayroon akong pera. Gusto mo ng pera, gusto mong humiram. Ngayon, bago kita pahiramin, isasanla mo muna sa akin ang iyong lupa. Ito ay example lamang itong lupa kasi pwede naman isanla yung bahay, sasakyan, o anumang mga kagamitan o anumang mga kayamanan. So, tatanggapin ko yung lupa, pahihiramin kita ng 100,000. Dito, malalaman ninyo na marami sa atin ng mga nakakalabag sa batas ng Islam. Tatanggapin ko yung lupa mo, halimbawa 1 hektarya, maaaring 1 hectares ng palay o ng sugarcane o kaya ay niyugan. Tatanggapin ko yun. Binigay ko sa iyo ang pera, 100,000. Ang usapan natin, maaaring 1 year, 2 years, after nung usapan natin, ibabalik mo sa akin ang pera, ibabalik ko sa iyo ang lupa. Ganito usually ang nangyayari sa atin. Ganito po ang nangyayari sa atin. Pagkatapos ng usapan, ibabalik mo sa akin ibabalik ko sa iyo ang lupa na pag-aari mo. Kung tutuusin, pwede yun. Pwede talaga yun. Pero ano ang mali? Ano ang mali na nalalabag natin dito? Okay. Ang mali dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kahit na magkasundo pa tayo, kahit na pahintulutan mo pa ako, ang mali dito, ang gamitin ko yung lupa. O yung isinanla sa iyo na lupa, gagamitin mo. Yun ang mali. Bakit? Nandudoon yung riba. Nandudoon yung 5-6. Na dapat sana, hindi po pwedeng pakinabangan yung lupa. Kasi bakit? After 1 year, after 2 years ng inyong usapan, babalik sa iyo yung pera na inutang niya ng kumplito. Ano yung dagdag? Ano yung interest niya? Ginamit mo yung lupa eh. Yun yung tubo niya. Hindi po obligado o hindi po kinakailangan na matatawag lamang na riba o 5-6 ang inutang kung madadagdagan yung inutang niyang pera. Hindi po ganun. Pati po yung pakinabang na paggamit mo doon sa lupa, kumita ka man doon sa lupa o hindi ka kumita ka man sa bahay na yan, pinarintahan mo o kumita ka man o hindi, basta pinakinabangan mo yung kanyang isinanla sa iyo, at bumalik sa iyo sa takdang panahon na inyong usapan yung pera mo ng kumpleto, automatic yun riba. At ito ay haram na maraming nakakagawa sa atin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itong meaning ng hadith na ito ay napagkasunduan ng ating mga ulama. Na anumang pautang, pakinggan nyo na mabuti, anumang utang, o halimbawa, anumang ipinautang ko at bumalik sa akin yung pera na yan na may dagdag na pinakinabangan kong isang bagay na pag-aari nung may-ari ng pinautangan ko, yun ang kanyang tubo. So, haram yun. So, ano yung nangyayari sa atin? Nakasangla yung lupa mo at ito ay alam na yun sa atin, nagagamitin ko yung lupa. Sasakahan ko, aanihin ko yung niyugan, yung manggahan mo, yung palayan mo, aanihin ko sa loob ng 1 year o 2 years o 5 years, depende sa usapan, depende sa laki ng inutang. Nagiging business po itong ginagawa sa atin. Nagiging negosyo. Na samantala, hindi po dapat negosyo ang nangyayari sa bagay na ito, kundi pahiramin mo ng pera yung kapatid mo, huwag mong gamitin yung lupa niya. Pwede mong gamitin yung lupa niya kapalit renta. Gagamitin mo yung lupa niya, rentahan mo. Labas doon sa inutang niya sa'yo. Halimbawa, buwan-buwan magbabayad ka sa kanya ng renta. Dapat ganun. Hindi yung walang kapalit. Dahil sa umutang siya ng pera sa'yo, so gagamitin mo rin ang lupa kahit na pumayag pa siya. Bakit? Walang pagkakasundo sa isang bagay na haram. Dahil ang riba, ang 5-6, nagkakasundo talaga tayo dyan. Halimbawa, uutang ka sa akin ng 5,000 o 10,000. So, dadagdagan mo ng 1,000. So, nagkasundo tayo, okay lang yun. At maluwag sa puso mo yun. Kahit na napagkasunduan natin, wala tayong magawa. Haram yun eh. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Inihalal ng Allah ang mga negosyo, ang pagbibinta, pero ipinagbawal niya ang riba. Ito yung mali sa atin.
na nangyayari sa atin na madalas ginagamit yung lupa. Na dapat sana huwag gagamitin ng lupa kung ang pera na yan na ipinahiram mo ay babalik din sa iyo ng kompleto sa loob ng 1 taon o 2 taon. Mali yun. Kasi bakit? Tutubo eh. Kinuha mo yung 10,000 pagkatapos ng hindi na nga nakapagtrabaho yung tao. Yung lupa na dapat sana ay kung pag gagamitin yung pera, maaaring gamitin yung pera na pinahiram mo sa kanya doon sa lupa niya para mabayaran kanya. Hindi. Ang ginawa mo, hinold mo yung lupa, nakasanla sa'yo, nagkaroon siya ng utang, ngayon hindi pa siya makabayad sa loob ng 2 taon, edi ang ginawa mo, in-extend pa rin yung pagsasaka mo doon sa lupa kasi hindi siya nakakabayad. Na samantala, ang usapan dito, sa tandaan niyo mga kapatid, sa sanla, kapag hindi siya nakabayad, pwede mong ibenta yung nakasanla. Pwede mong ibenta yung nakasanla at ibalik mo sa kanya yung sobra. Ganun dapat. Hindi yung pakikinabangan natin. At isa lang po ang pwedeng pakinabangan ayon sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Kapag kahayop, baka, tupa ang isinanla sa'yo, pwede mo siyang pakinabangan. Yun lang, paghayop. Bakit kasi? Siyempre, pakakainin mo yan. Diba? Gagatasan mo yan. Gagastusan mo yan kasi hindi naman pwede pabayaan mo yung hayop. So bilang kapalit nun, pwede mo siyang gamitin kahit na hindi alam ng may-ari. Okay? Bakit? Kasi mamamatay yung hayop pag babayaan mo yung nakasanla sa yung hayop na yan. Pero kung maliban sa hayop, yung kagaya ng lupain, yung kagaya ng mga parintahan, mga boarding house, mga apartment, sasakyan, hindi pwedeng pakinabangan yun kapalit ng inutang niya sa'yo. Na ito yung marami sa atin. Sa hayop, pwedeng pakinabangan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-dhahru yurkabu binafaqatihi idha kana marhunan." Kapag yung isang hayop ay sasakyan mo, gagastusan mo siya, kapag nakasanla yan, pwede mong pakinabangan. Kasi gagastusan mo siya. Wala ba nudurri yusrabu binafaqatihi idha kana marhunan? Ganon din yung tupa. Kapag gagatasan mo, gagastusan mo siya, pwede kang uminom doon sa gatas niya kasi nga ginagastusan mo yung tupa. Wa 'alal ladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa. Sino yung nakikinabang doon sa tupa na yan o sa baka na yan? Ginagastusan mo, pwede mo siyang sakyan, pwede mo siyang gatasan. Kasi ginagastusan mo bilang pagkain niya. Pero yung bahay, yung lupa na yan, hindi mo pwede pakinabangan. Maliban kung renta ang usapan nyo. Maliban kung ang usapan nyo ay renta at hindi sanla. Paano yung renta? Hindi na niya ibabalik sa iyo ang pera. Halimbawa, 100,000 within 1 year o 2 taon, magsasaka ako doon sa lupa, kikita ako doon. Pero yung perang hiniram niya, hindi na dapat babalik sa akin yun. Yun ang dapat. Para hindi papasok ang riba. Ang tawag doon ay ijar, renta. Pero kung babalik sa akin yung pera, ginamit ko yung lupa mo, o ginamit ko yung bahay na pag-aari mo na nakasanla, o ginamit ko yung sasakyan na nakasanla sa akin, yung paggamit ko doon at binalik mo sa akin yung pera tapos ginamit ko sa loob ng panahon na nakasanla sa akin yung lupa o yung bahay, yung sasakyan, riba yun. 5-6 yun. Haram yun. So basahin natin ang mga sinabi ng ating mga scholar tungkol sa bagay na ito. Mamaya ko na po basahin kung mayroon po dyan mga tanong. Ayon sa libro na Al-Mudawwana, qultu ara'ayta al-murtahin, si Imam Malik tinanong siya, hal yajuzu lahu an yashtarita shay'an min manfa'ati ar-rahn? Qala in kana min bay'in fadhalika jaizun. Sabi bang pakinabangan yung nakasanla? Sabi niya, kung ang nakasanla na yan ay dahil sa binta, halimbawa, pwede ganito po, mangyayari po, pinahintulutan po pag ganito. Okay, uutang ako sa iyo. Pero yung bayad, meron kang bininta na isang bagay, hindi pera yung binigay mo. Hindi pera ang iyong binigay. Isasanla ko sana sa iyo yung bahay o yung lupa, pero ang kapalit niya is hindi utang na direkta, kundi yung presyo ng isang binili ko, doon mo na lang sabi niya kunin. Halimbawa, sabihin ko, okay, kunin mo doon sa bininta ko doon, yung hihiramin mo. Hindi pera pinag-usapan, kundi ang binta ng isang produkto. Yung produkto na bininta ko, yun yung papahiram ko sa iyo. Hindi direktang pera ang binigay ko sa iyo. Kasi pag perang pinahiram ko sa iyo at ginamit ko yung lupa, riba yun kahit nagkasundo pa tayo. Hindi talaga pwede yun. So inshallah maunawaan ng ating mga kapatid ang tungkol sa bagay ito. Hindi ko lang masyadong palawakin ang usapin dito dahil po
halos ito ay napagkasunduan ng ating mga ulama na hindi pwedeng pakinabangan o hindi pwedeng tumubo ang pera mo na may dagdag na pakinabang kahit walang dagdag na pera. Okay? So basahin ko muna yung tanong. Kung may tanong dito o sabi ni Abdurrahman, Assalamualaikum Ustad. Upama ka nakasanda ni ama sulupa bali pagodan nami. Tani kaluma ko uged na si ama bun panggalbaglun. Pamulan sa palay bali badan nami kani ama makwa na tuba. Hindi pa mula palay. So maganda siguro pag itagalog na lang po yung gustong itanong. Ginto Ustad madtalo ariba imay tuba. Okay. Nakasanla lupa balipagaw namin. Okay. Kung brother itong si Abi ni Abdurrahman, kahit na hindi po kayo ang makikinabang, kahit yung ama niyo ang makikinabang sa lupa at hati kayo sa kita, haram pa rin yun. Kasi nga po, hindi po ninyo pwedeng pakinabangan yung lupa. Kung gusto nyo, rentahan na lang ninyo. Huwag nyo na pong ipabalik yung pera na yun na pinahiram ninyo sa tao. Huwag nyo na pong ipabalik para ang tawag doon ay renta. Kasi kung ibabalik niya, utang ang tawag doon. Pag ginamit niyo yung lupa niya, nagkumita kayo kahit kalahati, kahit 1/4, kahit na napakaliit ng kinita niyo, 1/6, yung kita niyo doon, basta tumubo, kahit piso pa, riba ang tawag doon. So huwag niyo pong gagamitin kasi haram yun. Ito yung marami na nangyayari sa atin sa lugar natin na hindi dapat gamitin yung lupa. Kung sabi nila, hindi pwedeng gamitin ng lupa, hindi na magpapahiram, ganun talaga mangyayari. Kung talagang ikaw ay may pagmamahal sa kapatid mo, pahihiramin mo siya, at yung lupa na isasangla sa'yo, garantor yan. Kapag hindi siya nagbayad, usapan nyo, ibibinta mo yung lupa niya. Ibibinta mo yung lupa niya. O kukunin mo sa halaga nung kanyang hiniram. Kasi kung ganun, yun ang kanyang presyo, yung lupa na hiniram niya, magiging sayo na yung lupa kung ganun yung price niya. Pag hindi siya nakabayad, sa takdang panahon na pinag-usapan nyo. Yun yung ganito ang usapan dyan. Hindi yung gagamitin mo, and then babalik sa yung pera mo ng kumplito, plus na kinabang ka pa sa bahay na sinanla, o ginakinabang ka pa sa lupa na sinanla, riba yun, 100% yun na yung riba. So inshallah mga kapatid sa panampalatayang Islam, pag-share na lang po sa inyo sa ating mga kapatid na sa mga groups ninyo, unang sa ganun ay maunawaan nila yung bagay na ito na nalalabag talaga na marami sa atin. Nakasanda sa kapatid at tao sa lupa ni ama, bali ipapagaw din sa laki. Okay, kung nakasanla sa iba at itong tutubusin, inyong tutubusin ito, so ibang usapan na yun kasi sa tatay mo yan eh. So ibig sabihin, ang usapan yun ng tatay mo, hindi naman sinanla ng tatay mo sa'yo, di ba? Hindi naman sinanla sa'yo ng tatay mo yung lupa. Ang usapan yun ng tatay mo, gagastusan yung lupa, then hati kayo ng kita. So ibang usapan yun. Basta walang utang na pumasok o involved dito, kapatid. Kasi kung may involved dito na na utang, kahit ka mag-anak mo pa yan. Basta may tubo, ina-apply dyan ang riba. Pero kung magulang natin, halimbawa, lupa ng tatay ko, tinubos ko yung lupa niya. So ngayon, tinulungan ko yung tatay ko. So siyempre, ibang usapan kasi ibig sabihin, hindi siya umutang sa'yo. Tinulungan mo lang siya, pero magulang mo yan, may usapan kayo sa lupa, tayo, gamitin namin yung lupa, tapos, hati tayo sa kikitain dito sa lupa. So, walang problema dun. Hindi naman umiram ang tatay nyo ng pera, di ba? Kung umiram sa iyo ang tatay nyo ng pera, ibang usapan yun. Ibang usapan. Ganun din, may apply din yun. Halimbawa po, renta ang naging usapan, tapos gusto po padagdagan ang renta o gusto na ibenta ng tuluyan. Okay lang. Kung gusto padagdagan ng renta, normal. Al-Muslimuna ala syurutihim. Ang mga Muslim ay may mga kondisyon dapat sundin. Halimbawa, nirentahan mo yung lupa. O, pinagamit mo sa iba. Walang problema. Pinagamit mo sa iba. O kaya, nirentahan mo yung bahay. Ngayon, maaaring gagamitin mo lang. O kaya, paparintahan mo rin para kumita ka. Walang problema dun. Importante yung nirentahan mo. Hindi yung binigyan mo siya ng pera, tapos babalik din sa'yo. Hindi mo pwedeng pagkakitaan yung lupa o gagamitin o pagkikinabangan yung bahay o ipaparinta sa iba. Maliban kung ang usapan nyo ay renta, di pwede mong rentahan yung sasakyan, pwede mong gamitin o iparinta, o pwede mong gamitin yung bahay o parintahan. Kasi ang usapan nyo, renta, hindi na babalik yung pera. Kung kikita ka dun sa bahay, kikita ka dun sa lupa, wala nang riba dun. Dapat hindi babalik yung pera. Kasi pag babalik yun, riba yun. Kasi nakinabang ka sa lupa o sa sasakyan, o sa bahay.
So wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi